Panginoon. Ang pag-aaralan po natin o pakikinggan po natin ngayon ay pamamagatan po natin na, haba ano? Sabi po diyan, huwag tayong mapagod na kumatok sa puso ng Diyos. Yan po ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 18 verse 1 to 8. Sabi po diyan sa Lucas chapter 18 verse 1 to 8, sinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sino po ang sinasabihan diyan? Mga alagad. Ano po tayo sa Panginoon? Tayo po'y alagad ng ating Panginoon. Sinabi niya sa verse 2, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Sino po mga byuda? Lakasan nyo! Amen. Sino mo? Si ate pa rin pala byuda na. Parang nakikita ko kasi dyan si Kuya Sam. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Laging pumupunta siya sa hukom. Verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, sa verse 5, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako at saka pupunta niya rito. Verse 6. Yan. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. 7. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa Kanya araw-gabi, sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Verse 8, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Praise the Lord. Yan po ang ating pinamagatang, huwag tayong mapagod na kumatok sa puso ng Diyos. Sa talinghagang iyan ay ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagsasalita. Idinaan niya sa talinghaga ang pamamaraan ng pakikipag-usap ng tao sa Diyos. Diyan sa talinghagang iyan may dalawang karakter. Sino po ang karakter diyan o tauhan? Ang byuda at ang hukom. Hindi po ba? Ang byuda ay siyang nagpupumilit at hindi nagsasawa doon sa hukom. Sabi niya ganyan, sa hukom na tulungan siya. Pero ang hukom, palibasa, sabi nga niya, siya na rin ang umangkin na, kumbaga, sasabihin natin masamang hukom. Kasi ayaw niya talagang pagbigyan yung byuda na humihingi ng katarungan. Ibig sabihin, gusto na tanggapin ng byuda ang katarungan na nais niya. At naniniwala po tayo na sa ating binabanggit o sa ating binasa ngayon, ito ay isang talinhaga sa mga alagad ng Panginoon. Bakit ginawang talinhaga? Para mas lalong maintindihan, di ba? Hindi naman to ang 12 disciples, kundi lahat ng mga sumusunod kay Jesus ang sinabihan niya nito. At siyempre, tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, kaya kasama na rin po tayo sa sinabihan nito ng ating Panginoong Jesucristo. At naniniwala tayo na gusto ng Diyos na mas lalong magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa paglapit natin sa ating Diyos Ama. Sabi po dyan sa talatang una, kung ating titingnan, sabi po dyan, ay isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag
Huwag mawala ng pag-asa, di po ba? Sa number 1, ang ating tatalakayin ay huwag mawala ng pag-asa. Ito minsan at kalimitan ang nararanasan ng mga Kristiyano, di ba? Yung minsan na nakakawala ng pag-asa. Di ba? Sino po ba nakaranas dito ng ganito? Ng ganitong sitwasyon na minsan ay nawawala ng pag-asa? Wala. Talaga naman. Lahat kayong malalakas ang inyong pananampalataya, ha? Praise the Lord. Pero sa aking sarili, may sarili kong patotoo, minsan ay, di ba, nakakawala ng pag-asa. Lalo pa nga, katulad ng babaeng isang tauhan diyan na byuda, na talagang ang tagal-tagal niya nang humihingi ng katarungan sa Panginoon, sa hukom, ay hindi siya pinagbibigyan. Pero naniwala tayo na yung karakter ng babaeng iyon, na hindi talaga siya sumuko. Doon sa Awit, chapter 71, verse 5, yan po ay panalangin ni Haring David. Sabi diyan, Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata, ako sa iyo ay may tiwala na. Sabi diyan ni Haring David. Ibig sabihin, hindi si David kailanman nawala ng pag-asa sa ating Panginoon. Kasi ang puso niya ay nataniman na ng pag-asa na hanggang sa kanyang pagtanda, dumating siya sa tama niyang edad, ay hawak-hawak niya pa rin yung pag-asa na naitanim na sa kanyang puso. At alam niyo po ba, sa Awit chapter 62 verse 5, makikita po natin dyan kung ano ang pwede nating gawin para mas lalong lumalim at mas lalong tumibay ang ating pag-asa. Tingnan niyo dyan. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Sa King James Version, mas maganda po ang sinasabi doon. Sabi po doon ay, yung isang Kristiyano na, ang sabi doon ni Haring David, sa King James Version, ang sabi po dyan, ang kaluluwa niya ay inutusan niya. Sabi dito, sa Awit chapter 62 verse 5, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Diyan, mas mababaw kasi siya umaasa. Dito, ang sabi dito, kaluluwa ko, sabi diyan. Inutusan niya, si Haring David kasi, kadalasan, lagi niyang inuutusan ang kanyang kaluluwa. Kasi bakit po? Kasi ang kaluluwa natin ay, yon ang naroon ng will, yung pagpapasya natin, na kung gusto natin at ayaw natin, ay masusunod. Kaya nga, sabi ni Haring David sa Awit chapter 62 verse 5, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Diba? Ang ganda ng words ni Haring David dito na sinabi niya, pinalalahanan niya ang kanyang kaluluwa na kaluluwa ko, maghintay ka. Diba? Maghintay ka ng tahimik sa Diyos. Na wag kang nagrereklamo kung hindi pa man dumarating yung hinihingi ko sa Diyos, sabi niya. At makikita natin kung paano naging, kaya nga sinabi ng salita ng ating Panginoon na si David ay malapit na naaayon sa puso ng Diyos. Kasi yung lahat ng kanyang ginagawa ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, na bagamat siya, titingnan natin, may isip natin, bakit nagkasala si David kung sinusunod niya ang kalooban ng Panginoon? Doon nga natin makikita na kahit siya ay nagkamali sa Diyos, hindi niya hinayaan na ang pagkakamaling yun ay lumaki at maging daan para hindi siya patuloy na magtiwala sa Diyos. Bagkus yun pa ang naging daan para mas lalo siyang lumapit at magtiwala sa Diyos. Kaya doon sa talatang ating binasa ngayon, nakikita natin na pwede po pala nating utusan ang ating kaluluwa. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba, din po sa chapter 103, dito din po sa talatang ating binasa na kung paano si Haring David ay inutusan niya ang kanyang kaluluwa na magpuri sa Diyos, ay ganun din ang sitwasyon niya dito sa ating binasa
na ang kanyang kaluluwa ay inutusan niya rin na maghintay sa Diyos ng tahimik na hindi nagrereklamo. Kasi di po ba, tayong mga humihingi sa Panginoon, minsan ay iniisip natin na kapag tayo humingi, ay agad-agad ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Dito si Haring David ay humingi siya sa Panginoon, pero sabi niya, siguro sa sitwasyon yun, matagal na rin niyang hinihingi sa Panginoon, pero hindi siya nagkaroon ng doubt, ng pag-alinlangan sa Panginoon. Bagkus, inutusan niya ang kanyang kaluluwa na maghintay ka ng tahimik. Sabi niya, maghintay ka ng tahimik, kaluluwa ko, sapagkat ang pag-asa ay, mula sa Diyos. Kaya kung tayo man ay naiinip, kung tayo man ay nagkakaroon minsan, nagrereklamo tayo, bakit tagal-tagal, sabi ni pastora, ganun daw, bibigay ng Panginoon. Ay, sabi mo agad ang kaluluwa mo, mag-antay ka ng tahimik. Yung pala, pwede nating utusan ng ating kaluluwa kapag tayo may hinihingi sa Panginoon. Kasi itong ating pinag-aaralan ngayon is about prayer. Tungkol po ito sa panalangin. At ito ang isang bagay na napakahalaga sa buhay nating mga Kristiyano. Dahil kapag wala ang panalangin sa buhay natin, ay hindi tayo makapagpapatuloy na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At naniniwala po tayo, sabi ng iba, may narinig akong isang preacher, hindi na daw mahalaga manalangin. Kahit hindi daw tayo nananalangin, pwede. Sabi ganyan. Dahil ipinanalangin na daw tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala po ba kayo na hindi na mahalaga ang panalangin? Di po ba? Ang panalangin ay napakahalaga sa buhay natin. Sa personal na kalagayan natin, napakahalaga ng panalangin. Kailangan na lagi nating isipin na ang ating pakikipag-ugnay sa Panginoon ay isang batayan para mas lalo natin siyang makilala. Mas lalo nating makita na makapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung wala na tayong gagawin na lumapit sa Diyos, ang sarap naman ng buhay natin. At ibig sabihin, wala na tayong hakbang na pwede nating gawin para mas lalo pang lumapit sa Diyos kasi naipanalangin na tayo ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba, ang panalangin ay isang puwersa na makapagpatuloy po tayo sa Panginoon. Last week, sa kanyang mensahe, ay nakapagpapatuloy sa Panginoon dahil merong nananalangin sa Kanya at isa po kayo doon. At ako rin ganun din. At kayo rin ganun. Dahil may nananalangin sa inyo, kaya kayo nakapagpapatuloy sa Panginoon. Kaya nga, napakaganda na maging lifestyle natin o isang kaugalian natin na manalangin. Lumapit sa Panginoon. Kapag tayo ay nasanay ng lumapit sa Panginoon, alam niyo po ba, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Laging merong pag-asa sa puso natin. Kahit hindi natin sabihin na kaluluwa ko, mag-antay ka at manahimik ka. Kapag kinaugalian mo na sa nalangin ka, yun na ang naging buhay mo araw-araw, ay hindi ka mapapakali kapag hindi mo yun nagawa sa isang araw. Agree po ba kayo? Di po ba? Sino po ba dito ang prayerful? Lakasan nyo! Sino dito ang prayerful? Di ba? Tayong lahat ay prayerful. Talagang gusto po talaga natin na manalangin. At alam nyo po ba, ang pinakamahirap gawin sa ministry ng paglilingkod sa Panginoon ay yung manalangin. Di ba? Ang hirap manalangin, lalo pa nga sabihin natin, paggising natin sa umaga. Nakita natin na meron tayong dapat gawin, dapat unahin ay medyo na isasantabi natin ang panalangin. Pero alam niyo po ba, yun po talaga ang kailangan ng isang Kristiyano sa buhay niya. Bakit? Kasi unang bagay sa buhay natin na dapat natin gawin ay alalahanin natin ang lumikha sa atin. Pag naalala mo ang lumikha sa iyo, magsisimula kang lumapit sa Kanya ng lumapit at hanggang hindi mo nararanasan ang presensya niya ay hindi ka titigil. Minsan, ito pa nga ay nagiging struggle, lalo na yung mga nagtatrabaho na gustong manalangin. Sino po ba dito ang mga nagtatrabaho?
na 6 in the morning, papasok sila, yung mga nag-aaral. Kasi di ba, minsan puyat ka, umuwi ka, pumasok ka sa trabaho ng 7, tapos mag-overtime ka, tapos ang tulog mo na ay alanganin, tapos gigising ka ulit ng maaga. Pero alam niyo po ba, kapag ang puso mo ay talagang may ugali na lumapit sa Panginoon, hindi ka mahihirapan. Hindi mo sasabihin na pagod ako ngayon o maikli lang ang dapat kong manalangin. Hindi mo masasabi yun kapag naging lifestyle mo, ang pananalangin, hindi pwedeng antalahin o pigilin ang mga bagay na kung saan ay uunahin mo, trabaho, pag-aaral mo, talagang uunahin mo talaga yung kilala mong Diyos, lalo pangat alam mo na hindi ka niya binibigo. Hindi ka niya tinatanggihan sa lahat ng iyong hinihiling. Pero minsan, ang kaaway ay gumagawa talaga. Saan po ba parte gumagawa ang kaaway? Di ba? Minsan, sa pananalangin po natin, gumagawa ang kaaway. Kasi ayaw niya na humingi tayo sa Diyos. Ayaw niya na kamta natin yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ayaw niyang maging malakas tayo. Ayaw ng dyablo yun. Ayaw niya na ang ating espiritu, ang ating kaluluwa ay maging malakas. Kasi kapag malakas tayo, matatalo natin siya, magagapi natin siya. Gusto ng dyablo, pahinain ang iyong espiritu, pahinain ang iyong kaluluwa. Yun ang gusto ng dyablo. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng talinghagang ito na manalangin tayo at huwag tayong mawala ng pag-asa. Amen po ba? Na kailangan na manalangin tayo. Na kung tayo man ay hindi nasanay manalangin at gusto nating manalangin, ito ang solusyon sa aklat ni Haring David. Sabi doon sa mga awit, sabi niya doon na utusan mo ang kaluluwa mo na maghintay at manahimik sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang. Wala sa kung ano-ano pa mang bagay. Sa Diyos ka lamang manahimik. Sabihin mo sa kaluluwa mo na kaluluwa ko, mag-antay ka. Ang kaluluwa natin, kaya nating utusan. Kasi kaluluwa mo yan eh. Pero yung kaluluwa ng iba, hindi mo pwedeng utusan. Kasi kaluluwa niya yon. Ang kaluluwa lang natin ang pwede nating utusan. Sarili mo yun eh. Kasi kung ang kaluluwa mo ay may problema na, paano naman nung utusan mo yung kaluluwa ng iba? Baka pareho kayong may problema ang kaluluwa nyo. Kaya kailangan na unahin natin ayusin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga puso sa harapan ng ating Panginoon. At kapag maayos na ang puso natin, maayos na ang kaluluwa natin na doon ang sentro ng ating ng pagkilos ng Panginoon, masasabi mo sa iyong kapwa na aayusin natin ang iyong kaluluwa sa pamagitan ng paglapit natin sa Panginoon. Kaya nga, tayong mga Kristiyano ay laging pinapaalalahanan ng Panginoon dito sa una nating pinag-aaralan na huwag tayong mawala ng pag-asa, katulad nung last week na ating pinag-aralan, na huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang pag-asa natin talaga ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa mga bagay na hawak-hawak natin ngayon. Wala tayong ibang pag-asa, hindi natin pag-asa yung ating asawa, ang ating mga anak, ang sino pa man. Kasi di ba sabi nga din doon sa Jeremiah chapter 17, huwag kayong magtiwala sa lakas ng tao, di po ba? Kaya ibig sabihin na pinapaalala talaga ng salita ng Diyos na kailangan na tayo magtiwala lamang sa Panginoon at sa Kanya lamang po tayo umasa. Dahil pag hindi tayo umasa sa Panginoon, mabibigo po tayo. Kailangan na ang pag-asa natin ay buo natin ilagak sa ating Panginoon. Dahil yun ang kailangan ng mga Kristiyano. Dahil sa ngayon, sa panahon natin ngayon, sinisira ng dyablo yung ating pag-asa. Gusto ng dyablo ng ating pag-asa ay bumagsak. Gusto ng dyablo ng ating pag-asa ay mawala. Dahil doon lamang siya makakakilos. Diba? Kaya kailangan po talaga natin na laging lumapit sa Panginoon, laging humiling at magbigay ng panahon para sa Panginoon. Hindi panahon para kung saan-saan lang, kundi panahon para iasa mo sa Panginoon ang lahat. Huwag tayo magtiwala sa ating sarili na kaya ko to.
Magagawa ko to. Umasa tayo sa lakas ng ating Panginoon. Umasa tayo sa gagawin niya sa ating mga buhay. Dahil kapag umasa tayo sa gagawin ng Diyos sa buhay natin, naniniwala po tayo na ang Diyos ay kikilos, ang Diyos ay gagawa. Imposibleng hindi gumawa ang Diyos kapag ang pag-asa mo ay siya. Hindi pwedeng biguin ka ng Diyos kapag ang pag-asa mo ay siya. Bakit? Kasi pag nakita ng Diyos na siya ang iyong inaasahan, hindi dahil sa trabaho mo, hindi dahil sa ikaw ay magaling, makakamtan mo talaga ang minimithi mo sa iyong buhay. Ang iyong, kumbaga sabi nga ng iba, ang iyong dinarasal, sabi nila. Pero alam niyo po ba, ang pagkakaiba ng panalangin at dasal ay malaki po. Kasi ang dasal ay yung minememorize. Sabi ng isang lingkod ng Diyos, ang dasal daw po ay yung minememorize. Pero pag ikaw daw ay nananalangin at panalangin mo ay sentro sa Diyos, ay talagang nakakatok mo ang puso ng Panginoon. Kasi hindi mo minemorize ang panalangin mo. Amen po ba? Hindi mo siya, kumbaga sa verses ay Psalms chapter 23, minemorize mo yon. Pero ang panalangin nanggagaling sa puso. Nanggagaling yan sa kaloob-looban ng iyong kaluluwa. Kaya nga, sabi nga dito, huwag tayong mapagod sa pagkatok sa puso ng Diyos. Kasi, yung inuusal o binibigkas ng bibig mo, lalo pangat bigat na bigat ka na, nanggagaling yan sa kaibuturan ng puso mo eh. At may power yung galing sa kaibuturan ng puso ng tao. May kapangyarihan yun na talagang wala ka ng ibang inaasahan talaga. Nalubos ang iyong pananampalataya sa Diyos. Nalubos yung pag-asa mo sa Panginoon. Kung bakit mo nasasabi ang lahat ng iyon. Di ba, sabi pa nga ng iba, ikaw na ang huli kong pag-asa, Panginoon, wala na. Nahuli pa ang Panginoon sa pag-asa niya. Di ba? Ikaw na talaga, Panginoon, ang huli kong pag-asa. Ikaw na, Panginoon, ang huli kong alas. Ibababa ko na, huli ko. Di ba? Parang barahan na eh. Di ba? Pero at kung ating iisipin, ay totoo naman talaga, di ba? Minsan nangyayari nga na minsan talagang pag wala ka ng inaasahan, ay doon mo pa nakikita at nakikilala na ang Diyos lang pala ang may kakayanang gumawa sa buhay mo. Di ba? Kaya nga, pinapaalala ng Diyos na sa ating mga Kristiyano ay hindi dapat siya mahuli. Hindi dapat siya ipagwalang bahala ng mga Kristiyano. Nasaka ka na, Panginoon, ito muna ang aking gagawin. Kasi tayong mga Kristiyano, alam na natin ang katotohanan at ang katotohanan ay laging pinapaalala sa atin ng salita ng ating Panginoon na manalangin tayo at huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil kapag tayo nawala ng pag-asa, automatic po na hindi na tayo makakapanalangin. Bakit pa tayo mananalangin? Wala naman tayong inaasahan. Kaya nga isang bagay ang laging pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Doon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 16, sabi po doon, ang pag-ibig, ang pag-asa, ang pananampalataya. Magkakasama yung tatlong yon, ang pag-ibig, ang pananampalataya, ang pag-asa. Pero ang pinakamahalaga ay pag-ibig. Pero doon sa tatlong yon, nakapaloob ang pag-asa. Bakit mahalaga ang pag-asa sa buhay ng isang Kristiyano? Amen po ba? Mahalaga ang pag-asa na meron tayo sa buhay natin. Dahil alam natin na ang pag-asa ang nagiging paraan para makatok natin ang puso ng ating Panginoon. At walang bagay na hindi gagawin ng Diyos kapag nakita niya tayo na siya lang ating inaasahan. At nakita niya na talaga na kahit anong mangyari, o ano pa man ang maging kalagayan natin, ay may pag-asa tayo na may Diyos tayong pwedeng takbuhan at pwedeng tawagan. Sino po ba ang may pag-asa dito sa Panginoon? Sino po ba dito ang hindi nawawala ng pag-asa? Sino po ba dito nawawala ng pera? Yun lang, o di ba? Mahalaga po ba sa inyo ang pera?
Ay, sabi, ay totoo, talagang mahalaga sa atin ang pera, di ba? Pero kung papipiliin tayo, pera o Panginoon, doon na ako sa pinanggagalingan ng pera, di ba? Sa Panginoon na. Kasi bakit ba? Di ba? Ang Panginoon naman ang pinanggagalingan ng pera. Kaya sabi nga, hayaan mo na ang pera ang humabol sa'yo. Hayaan mo na habulin ka ng pera dahil ang may hawak ng pera ay yung pinaglilingkuran mo. Di ba? Kaya tayo mga Kristiyano ay napakapalad. Hindi tayo pinanghihina ng Word of God. Sino po ba dito nanghihina sa salita ng Panginoon? Taas ang kamay. Di ba? Wala naman. Pinalalakas tayo ng salita ng ating Panginoon para makapagpatuloy tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya masarap maglingkod sa Panginoon pagka alam natin na nasa kalooban tayo ng Panginoon. At naniniwala po tayo na pag tayo ay may pag-asa, magagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin. Number 2, araw-araw na lumapit sa Diyos. Yan. Araw-araw sa verse, tingnan natin sa verse 2. Meron po ba dyan? Yan. Sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Katarungan sa kanyang usapin, ibig sabihin may problema talaga. Baka nag-away, baka tungkol doon sa mga problema personal. Kaya siya lumalapit. O mas matindi kasi pag lumalapit ka na sa judge, ay ibig sabihin na matindi ang iyong problema. Matindi ang iyong hinaharap na sitwasyon. Kaya kailangan mong tulungan ka ng judge. Sa verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Tingnan niyo, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, 5. Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako, saka pupunta niya rito. Yun po pala ang naging dahilan para ibigay niya sa biyuda ang katarungan. Sa 6, at nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Di ba? Araw-araw, hindi ibig sabihin na talagang ang byuda ay hindi talaga natinag ang puso niya. Kahit tinatanggihan siya ng hukom, ay nagtuloy-tuloy pa rin siya. Sino ba dito ang mga byuda? Tanong ko ulit, sino dito ang bagong mga dalaga? Yan, di ba? Yan daw ang mga byuda. Karakter niyo ba yon? Hindi naman. Mababait naman ang ating mga byuda. Kasi dyan ang mga byudang dyan, sa sinasabi dyan, alam niyo po ba kung bakit? Kaya siya lumalapit sa hukom, marahil, baka, wala siyang pera. Di ba? Kasi, wala siyang maibigay sa hukom eh. Siguro kung meron siyang under the table, o pwede niyang ipangako doon sa hukom, siguro, mabilis pa sa alas 4. Di ba? Di ba? Mabilis pa sa alas 4 na uunahin talaga siya at bibigyan siya ng atensyon, hindi na para pagbalik-balikin siya. Meron niyo dyan sa ating talatang binasa, yung sinasabi dyan sa mahabang panahon. Hindi lamang tagal, kundi sa haba ng panahon, siguro ilang season na, ilang taon na siya ay lumalapit dun sa hukom, maibigay lang yung katarungan sa kanya. At sinabi dyan sa ating talatang binasa na nainis na ang hukom sa kanya, sa kapabalik-balik niya. Ibig sabihin, ang hukom ay walang takot sa Diyos. Diyan din sa binasa natin yan. Walang takot ang hukom sa Diyos eh. Siya ay mainisin. Nainis na nga siya doon sa byuda eh. Kasi sabi niya sa isip niya, pabalik-balik na lang itong byudang ito. Sabi niya ganyan. Pero ang byuda, ang karakter ng byuda, hindi siya nagsawa.
Hindi siya nawala ng pag-asa, katulad ng binasa natin doon sa una. Hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya napagod, nakatukin ang katukin, ang judge. Para ibigay lang sa kanya ang katarungan na kanyang hinihingi. Kaya nga ang mga byuda, alam niyo mga byuda, mga dalaga na iniwanan na ng asawa, hindi ng ibang bahay, kundi bumalik na sa kanilang nilikha, mahalaga kayo sa Panginoon. Mahal kayo ng Diyos. Kasi yung byudang yan, wala nang ibang inaasahan yan eh. Wala na siyang pwedeng lapitan siguro na iba at wala siyang pananalapi na pwede niyang gugulin para doon sa kanyang kaso, ay hindi niya talaga hininto yung kanyang pag-asa, nakakamtan niya yung katarungan na yun. Kaya kayong mga byuda, huwag kayong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Lagi kayong lumapit sa Panginoon. Kasi sabi nga po doon sa Exodus, chapter 22, sabi po dito, huwag ninyong aapihin ang mga balo. Ako po. Sabi doon sa Exodus chapter 22, verse 22, sabi diyan, huwag ninyong aapihin ang mga balo. Kasi sila ay wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Maliban lang, meron silang pamilya na maasahan, mga anak na nagbibigay sa kanila, pwede pa siguro nating apihin. Hindi naman. Yan ang sabi sa Bible. Kaya yung mga byuda na ating mga kapatid sa Panginoon, mahalin natin yan sila. Dahil sila ay, sila ang isang pamantayan ng Diyos para makita sa atin ang pagiging isang tunay na anak ng Diyos natin. Ibig sabihin, yung pagtulong natin sa kanila, huwag natin iwawaglit. Pagtulong, financial na naman di ba? Tutulungan niya mga mabalong. Pera na naman yan pag-uusapan. No. Hindi sa lahat ng oras, ang tulong ay pera. Di po ba? Yan, ang balo naman, nag-iisip ako, tutulungan na ako, pera kailangan ko. Hindi naman, di ba? Ipag-pray natin sila. Kung meron tayong ulam, bigyan natin sila. Yun. Hindi yung pera. Hindi naman sa lahat ng oras ang pinag-uusapan na tulong ay pera. Pero palibhasa tayong mga Kristiyano, malalayo ang bahay nyo, hindi natin sila kapitbahay at malayo din ang bahay nila sa atin, ay ano magagawa natin? Ipag-pray sila. Na may taong gamitin sa kanila, natutulong sa kanila, upang ang lahat ng kailangan po nila ay ipabor sa kanila ng Diyos. Yan ang kailangan ng mga byuda natin. Kaya, wag natin apihin ang mga byuda. Mahalin natin ang mga byuda. Byuda na kung saan ay nangangailangan ng kalinga ng katulad natin. Kaya, iyan po isang paalala sa atin ng ating Panginoon, diyan sa ating talatang binasa, na ang byuda ay talagang wala nang ibang inaasahan. Wala nang ibang pwedeng takbuhan, kundi ang Diyos. Kaya itong babaeng byudang ito ay siguro araw-araw nandun siya sa office ng judge para hingin yung katarungan na kanyang ninanais. Ito ay nagpapakita na siya ay walang pagod talaga. Siya ay walang pagod na ulit-ulitin na sabihin doon sa judge, kailangan ko na ng katarungan. Kailangan ko na ibigay mo sa akin yung katarungan para matanggap ko na kung ano yung nararapat na desisyon para doon sa aking kaso. Yun. Kaya nga, naniniwala po tayo, tayong mga Kristiyano, napakahalaga na lagi po nating isipin na sa araw-araw, lumapit po tayo sa Panginoon. Kumatok tayo sa puso ng ating Panginoon. Sabi nga yan, ay kung yung judge ay nakulitan doon sa babaeng byuda, gaano pa kaya ang ating Panginoon? Ibig sabihin, ang babaeng byuda ay sumampalataya talaga siya na siya ay pagkakalooban ng katugunan sa kanyang hinihingi ng judge. Kaya nga, hindi siya nagpatalo, hindi siya nagpatinag doon sa galit ng kanyang
Sa galit ng judge, inis na sa kanya eh. Di ba? Sabi doon sa ating binasa, naiinis na ako dito sa biyudang to. Araw-araw na lumalapit sa akin. Araw-araw nandito. Hindi napapagod. Ang tagal-tagal na nung kanyang kaso eh. Talagang gusto niyang hingin yung katarungan. Yun siguro ang nasa puso ng judge. Sabi niya, ang sabi ng judge ay kahit ako'y walang takot sa Diyos, kahit siya ay naiinis na, ibig sabihin, pag walang takot sa Diyos, anong ginagawa nun? Di ba? Mga sasama. Ang ginagawa niya, hindi mabubuti kasi wala siyang takot sa Diyos eh. Siya ay masamang hukom. Di ba? Kaya nga doon sa pagkakataong ito ay napalambot ng byuda ang puso ng hukom. Yung inis pala, minsan ay, nakakabuti ba yung inis? Minsan ang inis, di ba? Pag tayo naiinis, tayo mga Kristiyano, tandaan natin, tayo mga Kristiyano na mainitin, nakakabuti kapag ganun ang ating ugali, na lumalapit tayo sa Panginoon. Panginoon, talagang itong aking kahinaan, mainitin. Hindi ito makakabuti sa akin. At hindi ito magandang patotoo. Di ba? Hindi ito magandang patotoo para sa katulad kong Kristiyano at para sa mga hindi Kristiyano. Kaya Panginoon, ikaw na ang magbago sa aking buhay. Yun ang resulta nun. Yung mainisin pala, hindi bunga ng banal na espiritu yan. Di ba? Kasi ang bunga ng banal na espiritu ay Matyagain. Matiisin. Di ba? Yan. Ang bunga, mabait, kabaitan, di ba? Kahinahunan. Yan ang bunga ng banal na espiritu na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang dapat nating ipamuhay. Na kung dumarating man sa atin pagiging mainisin, lalo na sa mga nanay, di ba? Ang kadalasang mainisin kasi sa atin, di ba, mga nanay ay talagang pagpasok mo pa lang sa bahay mo, makita mo yung kalat, ay talaga namang para ng Armalite yung iyong bibig. Eto, umalis ako, ganito nga, magbalik ko, ganito. Ganito pa rin ang ayos, di ba? Mainisin. Kaya kailangan talaga na tayong mga Kristiyano ay manalangin. Manalangin talaga kasi wala pwedeng makapagpahupa ng kainisan ng isang Kristiyano kundi ang pananalangin lang. Kasi pag hindi tayo mapanalanginin at hindi tayo lumalapit sa Diyos, maaaring mas lumaki ang pwersa ng pagiging mainisin mo, yung kapangyarihan, yung power ng pagiging mainisin mo. Pero pag tayo ay nagdi-desire talaga na maalis yung ating pagiging mainitin ang ulo, mainipin, ay ang Diyos ang gagawa sa buhay natin ng lahat. Naniniwala po ba kayo na kayang alisin ng Panginoon yon? Amen. Kapag tayo ay prayerful, ay madaling-madali yan para sa Panginoon. Ang isang Kristiyano na isinusuko niya sa Panginoon ng lahat, ibinibigay niya sa Panginoon ng lahat, ipinasasakop niya sa Panginoon ng lahat, ang Diyos ay hindi kailanman bibigo sa hinihiling mo sa Kanya. Basta gusto mo basta willing ka rin magpabago sa Panginoon kasi ang isang tao, kapag willing siyang magpabago sa Panginoon, siya ang mag-move, siya ang unang gagawa ng hakbang para ang kanyang buhay ay mabago. Pero pag ang isang tao ayaw magpabago sa Panginoon, naka-stay lang siya, nananatili lang siya kasi ayaw niyang magpabago sa Panginoon. Pero pag isang tao ay gusto niyang magpabago sa Panginoon, lalapit yan sa Panginoon. Sasabihin niya sa Panginoon ang lahat ng nais niyang maalis sa buhay niya. Sasabihin niya sa Panginoon na pagod na ako sa buhay kung ganito, Panginoon. Ikaw ang gagawa ng step, hindi ang Panginoon ang gagawa ng step para mabago ka, kundi ikaw. Kasi ang Diyos, nag-aantay lang yan na magsabi ka sa Kanya eh.
Nag-aantay lang yan siya na isuko mo sa kanya ang lahat. Ayaw ng Panginoon na pangunahan ka niya. Naaalisin niya sa iyo ang gusto mo? Naaalisin ng Diyos ang paborito mo? Ayaw ng Diyos, gusto niya ang paborito mo na nasa iyo, na ayaw mong mawala sa iyo, ikaw mismo ang magbigay sa Kanya. Ikaw mismo ang magsuko sa Kanya. Paborito po ba natin na mainis? Ay, hindi. Edi, ibigay natin sa Panginoon yun. Lahat ng mga bagay na alam natin na hindi makakabuti sa paglilingkod natin sa Panginoon at maraming maaapektuhan, ibigay natin sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo ang gagawa eh. Hindi ko talaga kayang bumait, di ba? Pero pag ibinigay natin yan sa Panginoon, kaya ng Diyos na baguhin ang buhay natin. Kaya ng Diyos na alisin ang dati nating pagkatao. Kaya ng Diyos na suotan tayo ng bagong pagkatao. Kaya ng Diyos na ibahin ang iyong pagkatao na dating masama ngayon gagawing mabuti. Bakit? Nakipag-isa ka na sa Kanya eh. Tayo ay kaisa na ng Diyos. Tayo ay binago na ng Diyos. Lahat sa buhay natin, binago na ng Diyos. Minsan, di ba, kapag hindi tayo Kristiyano, ang mahirap tanggalin talaga, yung magsinungaling. At hanggang sa magiging Kristiyano natin, dala-dala talaga natin yon. Agree po ba kayo? Amen po ba? Oh, maski ako, siyempre, halimbawa na may kailangan mong hindi magsabi ng totoo, pag hindi ka nagsabi ng totoo, ano ang equal nun? Di ba? Nagsisinungaling ka. Pero alam niyo po ba, may mga bagay sa buhay natin na kapag talaga ang Diyos ang hinayaan natin na kumilos sa atin, ay ang Diyos ang gagawa. Halimbawa po, nag-loan tayo. Yung halimbawa lang, nag-loan tayo. Di ba kailangan i-CI yan? Kasi kukunin yung income mo. Kukunin yung kung ano yung nasa bahay mo. Kung hindi naman kukunin, tawag dito, uusisain ka kung ano yung mga gamit mo sa bahay. Kasi kayo magiging collateral di ba? Pag sini-ay ka, di ba kadalasan gumagawa tayo ng kahit na ang sweldo lang natin ay 6,000, ang loan mo naman ay 100,000, tapos kunyari may business ka, yung mga ganon. Alam niyo po, ang hirap magsinungal, ang hirap sabihin na, kasi gusto mo mag-loan kailangan talaga ng pera, kaya CCI ka, anong sasabihin ko? Kasi kukulangin, ikaw na magkukwenta, kasi kung ito lang, hindi naman na-approve ng loan ko. Kaya kailangan na hindi ako magsabi ng totoo. Kailangan dagdagan ko. Kunyari, ang sweldo ko ay 5,000, gagawin kong 10,000. Kunyari, ang kita ng business ko ay sa isang linggo ay 5,000, gagawin kong 10,000 para lang ma-approvean yung aking loan. Yung ba tayo? Sino po ba dito naglo-loan? Di ba? Kadalasan at minsan, yun talaga ang nangyayari. Pero alam niyo po ba, ang salita ng Diyos ay totoo. Alam niyo po ba, si Pablo, nang siya ay mabilanggo, sabi ng Panginoon sa kanya, hayaan mo na ang Holy Spirit ang magsalita sa iyo. Doon kumikilos yung totoong espiritu na nasa iyo. Yung banal na espiritu na nasa iyo, doon kanya tutulungan. Kung ikaw ay magpapatulong sa kanya. Naniniwala po ba kayo minsan sa ating mga Kristiyano, pagka dumating yung sitwasyon na ganon, kailangan tayong i-CI, hindi na lang tayo i-CI. Kasi iniisip mo, talagang makagagawa ka ng labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ka makapagsasabi ka ng hindi totoo. Pero nakikita ng Diyos yung desire ng puso mo na huwag kang magkasala dahil doon sa bagay na kailangan mo, tutulungan ka niya. Papaboran ka niya na ang magsi-CI sa'yo ay hindi ka na niya usisain doon sa mga bagay na kailangan doon sa kanyang CI. Kaya, ang Diyos ay napakabuti. Pag nakita ng Diyos na talaga ang puso mo, ay lagi sinasabi mo sa Kanya, Panginoon, ayusin mo ang puso ko. Panginoon, ang dila ko ayusin mo. Kasi alam ko na sa sitwasyong ito ay makapagsisinungaling ako. Alam niyo, kapag ayaw mo talagang gawin yung bagay na yun, ang Diyos ang gagawa. Pipigilin niya na yung taong yun na makapagtanong pa sa'yo. Mismo ang Diyos ang pipigil sa kanyang bibig para hindi niya na makapagsabi na, makapagtanong sa iyo kung ano yung business, ano pa man ang kailangan sa CI.
ang Holy Spirit na ang gumawa sa taong yun. Sino po ba nakaranas ng ganun sa inyo? Parang wala naman. Ibig sabihin, hindi kayo naglo-loan. Wala. Mayayaman na ang taga Door of Faith Church, Bigutan. Di ba? Praise the Lord. Yan. Yan. Kaya, isang paalala sa atin na walang imposible sa Diyos. Na ang lahat ay kayang gawin ng Diyos sa buhay ng isang tao na posible sa atin. Sa isip natin na hindi kayang gawin ng Diyos sa akin to. Kayang gawin ng Diyos sa iyo yan. Basta't araw-araw na lumalapit tayo sa Panginoon, katulad ng babae, ng isang babaeng byuda na hindi siya nagsasawa. Hindi siya kailanman napagod na kumatok doon sa pintuan ng judge. At tingnan nyo, naging resulta, pinagkaloob na sa kanya. Yung kanyang ninanais. Ganda. Ganda talaga, no, ng kwentong ito. Ito ay paalala para sa mga alagad ni Hesukristo. At ito ay isang talinghaga ng ating Panginoong Hesukristo para sa mga alagad, para mas lalo nilang maunawaan. Kaya, kung tayo man ay mga nape-pressure na, mga kapatid, sa paghihintay. Sino ba dito ang madalas maghintay? Taas ng kamay. Di ba? Yung mga mainipin, hindi talaga papasa. Pagka sa paghihintay ang pinag-usapan, lalo na yung mga lalaki, di ba? Ang mga lalaki, tagal-tagal naman. Ano pa ba ginagawa mo dyan? Kaya nga tayo mga Kristiyano, yan ang unang pinapaalala sa atin. Kasi ang paghihintay ay hindi madali. Yeah. Pag hindi talaga nasa puso mo ang paghihintay at ikaw ay mainipin, hindi mo maaabangan ang pagdating ng ating Panginoon. Yeah. Kasi yan ang pinaka-requirements na maging matyaga tayo sa paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi tayo matyaga, hindi natin makikita ang Panginoon. Bakit? Kasi imbis na mag-antay ka, aalis ka. Pero nandun pala, sa pag-alis mo, dumating yung pinakamahalaga na iyong inaantay. Sino po ba dito ang, halimbawa, nag-antay siya, tapos ang inaantay niya ay pera. Sa bagay, ang pera, kahit na abutin ako dito ng magdamag, kahit na hanggang kinabukasan mag-antay ako, biro mo nga antayin ko 1 million, ay, mag-aantay na lang ako. Pag pera ang pinag-uusapan, walang maiinip. Di ba? Hindi nakakainip ang pera Maski nga pag-usapan natin maski nga, di ba, mga ayu-ayuda, kahit na magkwento doon, na magbibigay ng pera, hindi ka maiinip. Bakit? Kasi ang inaantay mo, ang mukha niya, tingin mo pera na. Kailangan ko talagang mag-antay. Sayang din yun. Yeah. Di ba? Ang 500 pesos nga, pinanghihinayangan na natin, di ba? Kaya kahit na sabihin mo na may gagawin ka pa, maglalaba ka pa, mag-aantay ako. Bibilangin mo, meron na akong 5 kilong bigas, meron na akong pambili pa ng ulam. Di ba? Kaya doon sa yon, doon nakikita ang pag-aantay Sa pag-uusap. Pero pag ang pinag-uusapan tungkol sa Panginoon, teka muna, may gagawin ako. Marami pa akong, uunahin Pero pag tungkol na dun sa mga ayu-ayuda, Kristiyano at mga hindi Kristiyano, talagang nagmamadali. Kahit di pa yan nakasuklay. Hindi pa nakatutbrush, hindi pa nakamumog. Pupunta yan doon. Dapat yung ugaling yun, ugali natin. Kaya nga minsan, mas believe. Dapat yung ugaling yun, nadala ng mga Kristiyano. Kasi kapag nadala ng mga Kristiyano yun, hindi ka aalis sa paglilingkod mo sa Panginoon. Magpapatuloy ka kahit ano nakikita mo. Kahit wala sila, nandito ako. Tatayo ako kahit wala sila. Magpapatuloy ako kahit wala sila. Yun ang isang sinasabi na
matyagang Kristiyano. Hindi napapagod, hindi nagsasawa, hindi sumusuko. Bakit? Kasi prayerful siya eh. Kasi yung lakas na hinihingi niya para magawa niya ang lahat ng yon, hiningi niya sa Diyos na hindi nauubusan ng lakas, na hindi nauubusan ng pagbibigay na bagay na hinihingi mo na hindi ka mainip. Araw-araw na paglapit sa Diyos, ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Katulad ng babae, katulad ng byuda na hindi siya nagsawa, ang pananampalataya niya, alam niya na siya ay sasagutin, siya ay diringgin ng hukom. Kahit masama yung hukom na yon, basta siya ay tuloy-tuloy. Maliban lang siguro kung mainis na talaga ang hukom, babarilin na lang siya at yun na ang kahuli-hulihan niya, pero hindi. Naawa sa kanya ang hukom. Ay, hindi rin naawa. Walang awa ang hukom eh. Walang awa ang hukom. Nakulitan lang ang hukom. Nainis na sa kanya ang hukom, kaya binigay sa kanya ang kanyang kahilingan. Pero sa ating mga Kristiyano, ang attitude ng byuda, ang gustong isalin sa atin ng ating Panginoon. Yung pag-uugali niya na siya ay hindi napagod, matyaga, talagang hindi niya isinuko yung kanyang gustong mangyari. Matibay ang kanyang pananampalataya na ibibigay sa kanya ang kanyang kahilingan. Yun ang oo doon sa hukom. Nagpa-oo sa hukom. Yun nga. Kaya nga, yung hindi pagsuko, yung hindi pagkapagod, yung hindi pagkainip, nagpapa-oo sa Diyos yan. Nagpapa-oo sa puso ng Diyos yan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Tingnan nga natin doon sa Episode chapter 6, verse 18. Sabi po doon. 6:18 lang tayo. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Lagi kayong manalangin, sabi diyan. At pagsamo, sabi diyan. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, tayo ay Kristiyano na kung saan pinapaalalahanan o hindi na pinapaalalahanan. Talagang gusto ng Diyos na iparating talaga sa atin na tayo ay dapat manalangin. Huwag natin hayaan na hindi tayo makapanalangin. Huwag natin hayaan na hindi natin magawa yung pinakamahalaga sa buhay natin, na lumapit sa Diyos. Dahil ang paglapit sa Diyos, yan ang nagpapalambot sa puso ng Diyos. Nakikita niyo yung attitude ng iyong puso na kailangan mo talaga siya sa buhay mo. Ibig sabihin, talagang iniisip mo na kung wala ang Diyos sa buhay mo, kung wala ang Diyos sa puso mo, kung wala ang Diyos sa iyong paglilingkod, hindi ka makapagpapatuloy sa Kanya. Hindi mo magagawa yung pinakamabuting bagay na nais niya sa buhay mo. Yung kalooban ng Diyos, hindi natin magagawa kapag wala sa atin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kailangan ng Kristiyano na manalangin ng manalangin, kahit na anong sitwasyon, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Kahit na anong kalagayan natin, kailangan natin lumapit sa Panginoon. Kahit na anumang pinagdaraanan natin sa panahong ito, kailangan natin lumapit sa Panginoon. Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Wala na tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon lamang. Dahil siya ang pinakamatalino sa lahat, siya ang pinakamarunong sa lahat, siya ang mapamaraan sa lahat. Kaya ang Diyos kailanman ay hindi mababawasan ang lahat ng nais niyang gawin sa buhay natin. Ipakita sa atin na siya ay Diyos na makapangyarihan at kaya niyang gumawa sa buhay natin. Pangatlo, pinapahalagahan ng Diyos ang kanyang mga hinirang sa verse 7 hanggang 8. Tingnan natin diyan. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa Kanya araw-araw, araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sa 8. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong
sumasampalataya sa Kanya. Ang ganda ng talata, no? Ito ay paghahambing ng, dito sa talatang ito, pinaghambing niya yung judge at yung ating Diyos. Diyan sa talatang yan, makikita natin yung pagdidiin ng ating Panginoong Jesucristo na magkaiba sila. Na ang judge ay masama, pero nagbigay siya. Naibigay ng katarungan para dun sa byuda. Pero ang Diyos natin, na mabuti at mahabagin, na nagsasabi diyan, hindi niya kaya kaagad ibibigay yung kahilingan ng kanyang mga anak, yung kanyang mga hinirang na lubos na lumalapit sa Kanya. Pinapahalagahan ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Sino po ang hinirang ng Diyos? Tayo po ang hinirang ng Diyos. Tayo po ay pinili ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Tayo ay mga nakatalaga sa Kanya. Sabi po doon sa unang Pedro, chapter 2, verse 9 to 10, sabi po doon, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo po ay tinawag. Sino po ba naniniwala dito kayo ay tinawag ng Diyos? Tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Hindi lamang basta tinawag, tayo ay pinili ng Diyos. At naniniwala po tayo na kapag tayo ay pinili ng Diyos, katabi natin ang Diyos na tumawag at pumili sa atin. Ibig sabihin, kapag katabi natin ang pumili sa atin, ay wala ka na dapat alalahanin. Ang kailangan mo lamang, sumampalataya sa Kanya, na anuman ang hilingin mo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay mangyayari. At naniniwala po tayo na sa buhay natin sa ngayon, ang pinakamahalaga ay yung patuloy na paglapit natin sa Panginoon. Katukin natin ang puso ng Diyos. Katukin natin ang lugar na kung saan doon diringgin ng Panginoon ang ating mga tinig. Doon po sa awit, chapter 3, verse 8 to 10, mababasa po natin kung ano ba yung karakter ng puso ng Diyos. Ano ba ang karakter o katangian ng puso ng Diyos? Bakit kailangan nating lumapit sa Kanya? Bakit kailangan natin kumatok sa puso ng Diyos? Sabi po doon, ang puso ng Diyos ay, si Yahweh ay mahabagin. Nandiyan po ba? Si Yahweh ay mahabagin. Sabi po doon, number 1 na katangian ng Diyos, si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig, banayad kung magalit, hindi nagtatanim ng galit, hindi mapagkimkim. Ano ba yung hindi mapagkimkim? Si Kim Atienza? Hindi nagtatanim, ano po? Hindi siya nagkikimkim. Kaya ang sarap lapitan ng Panginoon. Ang sarap niyang, kahit na tayo, sabi nga natin lagi, kahit na kami ay may pagkukulang, ang Diyos ay laging nandyan. Di ba? Hindi kailanman nabawasan yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Bakit? Bakit kaya? Bakit kaya hindi nababawasan ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kasi tayo ay mga hinirang ng Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos para maging Kanya. At ang mga hinirang ng Diyos, minamahal niya. Inaalagaan ng Diyos. Diba? Kaya doon pa lang, lalayo pa ba tayo? Para doon sa mga bagay na sinasabi ng katangian ng Diyos sa atin, pinapaalala niya sa atin kung gaano siya napakamahabagin, napakamapagmahal, hindi madaling magalit, hindi siya katulad ng tao. Ang tao walang habag katulad nung judge, nung hukom. Walang habag yun, walang awa yun eh. Kasi kung siya ay maawain, hindi niya patatagalin ang paglapit ng byuda sa kanya para hingin ng katarungan. Pero ang Diyos natin talaga mahabagin. Kaya nga tayo ngayon ay narito, kaya nga tayo may katiyakan dahil nahabag siya sa bawat isa sa atin, mga kapatid.
Kung ang Diyos madaling magalit, tiyak ngayon, nalipol na tayong lahat. Kasi bakit? Kasi masuwayin tayo, matitigas ang ulo natin. Hindi tayo minsan sumusunod sa gusto ng Diyos sa buhay natin, sarili pa rin natin ang ating sinusunod. Pero nung tanggapin natin ang ating Panginoon, ang sabi natin, maghari ka, pinaghahari kita sa puso ko, Panginoon, ikaw na magiging Panginoon. Alam niyo po ba ang term na Panginoon? Ang sinasabing Panginoon, siya na ang masusunod sa buhay mo. Kahit anong sabihin ng Panginoon mo, susundin mo. Kahit nasabihin na mali, ang sabihin niya, susundin mo pa rin yon. Pero ang Panginoon natin, kailanman hindi magsasabi sa atin ng mali. Di ba? Lahat ng sasabihin sa atin ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Sino po ba dito nagtatrabaho? Di ba? Pag sinabi ng bossing mo sa'yo, o nung mataas sa'yo, supervisor mo, ano pa man yan sa trabaho, mag-overtime ka ngayon. Kahit linggo bukas, gusto mo magsimba, yun ang will mo, yun ang gusto mo, yun ang nais mong gawin, naunahin ng Diyos. Pero pag sinabi ng boss mo sa'yo, huwag kang pumasok ka bukas, mag-overtime ka. Ano susundin mo? Kasi pag sinabi ng boss mo na, sige, pag hindi ka pumasok bukas, sususpended kita. Ilang araw, wag mo nang tanggalin. Wag mo na, suspended ka. Kalahating buwan. Bibilangin mo na agad yung matatanggal mong trabaho kasi no work, no pay. Teka muna. Sige boss, naintindihan naman ako ng Panginoon eh. Sa susunod na lang na linggo. Di ba ganon? Kasi boss mo siya eh. Lahat ng gusto niya, susundin mo. Kaya nga ngayon sa panahon ngayon, kasi ang mga tao ngayon, ang mga nagtatrabaho ngayon, sabi nila mag-iipon ako. Bakit ka mag-iipon? Magne-negosyo na lang ako. Kasi bakit? Kasi ayoko nang may nag-uutos sa akin. Lalo na pag mga Kristiyano, gusto ko talagang maglingkod sa Panginoon. Gusto ko talagang sundin ang kanyang kalooban. Kaya ito na lang gagawin ko, mag-iipon ako, magne-negosyo na lang ako. Kasi gusto ko talagang paglingkuran ng Diyos eh. Lalo pa nga pag apoy na apoy yung pananampalataya nun. Yun talaga ang papasok sa isip. Yung sobrang pagmamahal niya sa Diyos na napakahalaga ng Panginoon sa buhay niya. Yun talaga ang mapag-iisip-isip niya. Yun talaga ang minsan, nagiging daan para maipagpalit natin ang Panginoon natin sa trabaho, di ba? Pero nung tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin, talagang sinabi, ikaw na ang magiging Panginoon sa buhay ko, ikaw na maghahari sa akin. Pero salamat sa Panginoon kasi kung ang Panginoon nakatutok lang doon sa lahat ng sinasabi natin sa Kanya, at pag sinabi natin yun, may parusa agad dun sa sinabi natin. Siguro ang dami na natin ngayon, pipilay-pilay, mga maraming nararamdaman, pero hindi. Ang Diyos talaga, makikita nyo talaga ang karakter ng Panginoon. Hindi katulad talaga ng tao. Ang karakter ng Diyos talaga, mahabagin talaga siya. Kahit ilang linggo kang hindi magsimba, buhay ka pa rin. Malakas ka pa rin. Alam nyo, ang Diyos, nag-aantay lang siya lagi eh. Ang Diyos, kahit na marami tayong sinasabi natin na pagkukulang sa Kanya, kumpleto pa rin ang ibinibigay niya sa iyo. Pinauulan pa rin niya sa lugar mo. Binibigyan niya pa rin ng hangin yung lugar mo. Binibigyan ka pa rin ng pagkain ng ating Panginoon. Tingnan niyo ha, kung gaano katapat ang Diyos sa buhay natin. Ano pa ang hindi natin kayang gawin para hindi paglingkuran ang bumubuhay sa atin? Diba? Napakasagana ng habag ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga kung ating titingnan yung karakter ng Panginoon, sa karakter natin, walang-wala yung karakter natin. Kaya nga, hindi tayo napako sa krus eh. Kasi kung tayo ay mainisin, baka pinaggagarutin na natin yung lahat ng mga gumagawa. Ano ba kung mamatay ako? At least lumalaban. Pero si Jesus hindi ganon. Sa pagiging matiisin, sa pagiging mahabagin, iniisip niya lagi, hindi yung kanyang sarili. Iniisip niya yung kalagayan mo, kalagayan ko. Pag hindi ko itinuloy ito, mapapahamak to. Pag hindi ko itinuloy ito, sinuway ko ang ama ko.
Pag hindi ko itinuloy ito, hindi maliligtas ang mga taong ito. Pero ang laging nasa isip ng ating Panginoong Jesucristo, gagawin ko to para sa mga taong ito. Kahit na ginagawa ako ng masama, kahit ako'y ginagawa ng hindi maganda, kahit hindi nila nauunawaan ang aking ginagawa, nauunawaan ko sila. Sino po ba may ganun dito? Kahit hindi niyo ako nauunawaan, nauunawaan ko kayo. Yeah. Alam nyo, kapag tayo ay mapanalanginin, ang lahat ng ito, yung karakter, kaya nga sabi ni Jesus, tularan ninyo ako. Ay, sabi ni Pablo, tularan ninyo ako, katulad ng pagtulad ko sa Panginoong Hesukristo. Kasi yung karakter ng ating Panginoon, gusto magaya ni Pablo. Yung pagiging kanyang mahabagin, mapagmahal. Kasi kung wala sa puso natin ito, wala tayong pakialam sa kanya, sa katabi natin. Kung sino pa man yung mga tao, kung wala sa atin ng habag. Kung wala sa atin ng pagmamahal sa ating kapwa. Hindi natin sila mabibigyan ng importansya. Hindi natin sila maipapanalangin. Bahala ka. Buhay ko to. Bahala ka sa buhay mo. Hindi. Tayong mga Kristiyano ay binigyan ng Panginoon ng puso na kagaya ng puso niya. Pinalitan ng Panginoon ang puso natin na dating masuwayin, dating matigas, dating hindi siya pinapakinggan, pinalitan ng Panginoon ngayon ng pusong malambot. Na kung saan, dating hindi ka maawain sa hindi Kristiyano, na sa isip mo, bahala kayo dyan, mga makasalanan kayo, malipol kayo. Hindi. Kapag tayo ay nasa Panginoon na, at ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon, lagi mong maiisip yung kapitbahay mo. Hindi mo man siya malapitan, pero yung panalangin mo ay nasa kanya na maligtas siya. Yun ang nababago sa buhay natin. Na dati wala siyang halaga sa iyo, ngayon meron na siyang halaga sa buhay mo. Ang pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo na. Kasi si Jesucristo, minahal niya tayo kahit ano pa man ang ginawa natin sa Kanya. Ganon din yung kapitbahay mo, kahit anong ginawa niya sa iyo, ay mamahalin mo siya. Kasi makikita mo agad yung ginawa ni Jesus, sobra-sobra pa nga sa ginawa ng kapitbahay mo, di ba? Kaya napakasarap maglingkod sa Panginoon. Tinuturuan tayo, hindi tayo pinapaalalahanan, tinuturuan tayo ng Panginoon na ang lahat ng pamamaraan ng isang Kristiyano na gusto nating gawin ay nasa Bible. Nasa salita ng Panginoon, nasa kanyang salita, na siya ang nagsalita mismo, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kulang na lamang po natin, ipamuhay natin, gawin natin, at patuloy na gampanan natin ang nais ng Diyos sa buhay natin. Ang dami na nagpaalala sa atin dito, papaalalahanan pa po ba? Tuturuan na lang po tayo kung paano po tayo magpapatuloy at lumago sa ating pagiging Kristiyano. Kailangan po natin na magpaturo, maging teachable spirit po tayo. Ang puso po natin, hayaan natin na turuan tayo ng turuan kahit nagagalit ang tagapagturo sa atin. Yeah. Kahit nagagalit yung mga nagtuturo sa atin, para sa ikatutuwid mo yan. Para sa ikalalago mo yan, para sa mas malalim na relasyon mo sa Panginoon. Kaya yung pagkagalit naman ay hindi ibig sabihin na inaapi tayo, kundi nais ng Diyos na ituwid tayo. Di ba si Jesus nga, dahil gusto niya ipakita sa tao na banal ang templo ng Diyos, banal ang templo ng Ama, kaya ang ginawa niya, isinira niya, inalis niya lahat ng mga gumagawa ng hindi maganda at ginawang palengke yung simbahan, yung tahanan ng kanyang Ama. Nagalit siya dahil gusto niyang maging banal ang lugar na yon. Ganon din po sa bawat isa po sa atin. Minsan nagagalit po tayo dahil gusto natin na maituwid ang buhay ng isang tao, dahil ayaw natin siyang mapahamak, dahil gusto natin na kung sakali man dumating yung punto na kung saan, kunin man siya, kunin man tayo ng Panginoon, dumating man ang Panginoon, may sama-sama tayo. Yun lang ang kagandahan ng salita ng ating Panginoon. Kaya, ang salita ng Diyos ay laging nagpapaalala po sa atin na kung may mahirap man, huwag tayong mapagod na kumatok sa puso ng Diyos. Kung may mabigat man sa puso mo ngayon na iyong dinadala, huwag kang mapagod na kumatok sa puso ng Diyos. Bakit? Ang puso ng Diyos ay ang katangian nito ay mahabagin, mapagmahal, at hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad kung magalit, hindi nagtatanim ng galit. Hindi nagkikimkim, kahit ano pang ginawa mo. Hindi kinikimkim yan ng Panginoon sa puso niya.
Gusto ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya na patuloy na nagpapakababa sa buhay mo. Kaya napakasarap maglingkod sa Panginoon basta't ikaw ay nasa ilalim ng presensya ng ating Panginoon. Hindi ka mapapagod eh. Hindi ka magsasawa na tumawag ng tumawag sa Panginoon at hindi ka mawawalan ng pag-asa. Araw-araw ka man lumapit sa Panginoon, araw-araw ka mang tumawag sa Kanya, ang Diyos ay hindi matagal tumugon. Kapag kalooban niya na, agad tutugunin ng ating Panginoon. Tinitingnan ng Panginoon ang puso po natin. Tinitingnan ng Diyos ang kalagayan ng ating puso. At alam ng Diyos na kung kailan Kanya at kung saan Kanya tutugunin. Bakit? Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay matuwid. Alam niya ang mga anak niya kung saan niya ito banda tutugunin. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon. Basahin nga po natin sa Hebrew chapter 6 verse 10. Sabi po doon, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ulitin ko ha. Sa Hebrew chapter 6 verse 10, wala na po yata dyan. Ayan, meron po. Sabi dyan, makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. Makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang lahat ng inyong ginagawa, ang lahat ng inyong pagpapagahal, ang lahat ng inyong tinatrabaho sa Panginoon. Nasa music team ka man, nasa intercessory prayer ka man, nasa mission ka man, nasa pagpapastor ka man, na pagiging workers mo, hindi nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa. Lahat ng yan, ang sabi dito, hindi malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita, ang pagmamahal na inyong pinagkita sa kapwa Kristiyano nyo, sa hindi Kristiyano, sa ministry na ipinagkatiwala sa inyo. Sabi diyan, hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Alam niyo po, tayong lahat ay naglilingkod sa isa't isa. Bakit? Tayong lahat ay hinirang ng Diyos. Naglilingkuran po tayo sa bawat isa. Nagtatrabaho po tayo sa bawat isa nang meron pagkakaisa. Hindi tayo nagiging against sa bawat isa. Kung meron man ganon, meron tayong Diyos na malalapitan. Against man ako sa Kanya, laban man ako sa Kanya. Lord, ang puso ko'y ayusin mo. Ikaw ang mag-ayos ng puso ko. Dahil alam ko na hindi ito makakabuti sa akin. Gusto ng Diyos, sama-sama tayo na merong pagkakaisa sa gawain niya. At nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Yun ang katotohanan noon. Lahat ng ating ginagawa, nakikita ng Diyos at kailanman hindi niya ito malilimutan. Kahit anong mangyari, ang ginagawa mo ngayon, hindi malilimutan niya ng Diyos. Kailangan lamang po natin na laging lumapit sa Panginoon. Naisipin lagi natin na tayo yung mga hinirang ng Diyos at ang pabor at probisyon ng Diyos ay laging nasa atin. Bakit ko po laging sinasabi na ang pabor ng Diyos ay nasa atin? Bakit? Kasi tayo yung mga anak ng Diyos. Tandaan natin yan. Tayo yung mga anak ng Diyos. At ang isang magulang, ihilang tulad mo sa sarili mo, mahal mo ang anak mo. Kaya't kahit anong hinihingi niya sa'yo, ibibigay mo sa Kanya. Dahil mahal mo siya. Ibig sabihin, pinapaboran mo siya sa lahat. Kaya napakasarap lagi na isipin na ako'y anak ng Diyos. Ang ama ko ay nasa langit. Ang ama ko ay makapangyarihan sa lahat. Ang ama ko ay sagana sa lahat ng bagay. Ang ama ko ay alam niya ang lahat ng aking mga laman ng puso. Kailangan ko ngayon. Alam niya. At alam ko na ito ay ibibigay niya sa akin dahil makatarungan siya. Matuwid akong naglilingkod sa Kanya. Lalo na siguro yung mga naglilingkod sa Kanya na matuwid at tuloy-tuloy nagtatapat sa Kanya, ay hindi pagkakait ng Panginoon ang lahat ng hinihiling niya. Kaya dito sa umagang ito, ang laging itinuturo sa atin ng Panginoon, manalangin tayo. Manalangin tayo, lumapit po tayo sa Kanya dahil iyon ang paraan para makausap natin ang Panginoon, para makausap tayo ng Panginoon, para patuloy na maranasan natin ang Kanyang kapangyarihan, ang pagkilos niya sa ating buhay, para hindi tayo manghina at hindi tayo manlupaypay sa ating paglilingkod. Na meron palang isang Diyos na nagmamalasakit sa atin, na meron palang isang Diyos na nagmamahal po sa atin, meron palang Diyos na tunay na napakabuti sa bawat isa po sa atin. Kaya ang turo ng Diyos sa ating lahat, na wag nating kaliligtaan, na laging
buklatin ang kanyang Biblia, ang salita ng ating Panginoon. Dahil doon natin makikita talaga ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Napakasagana ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. At kung ito'y atin lang laging pangahawakan, alam natin na ito ay malaking maitutulong sa buhay po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sa umagang ito, sabi po, huwag tayong mapagod na kumatok sa puso ng Diyos. Dahil alam natin na ang mga napapagod ay hindi makakarating sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. Pero ang tunay na nagpapatuloy kahit siya ay pagod na, ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng lakas. Ang Diyos ang magpapanumbalik ng kanyang lakas. Ang Diyos ang magpapanumbalik ng kanyang patuloy na sigasig sa paglilingkod. Kaya lagi tayong tumawag at tumingi sa Diyos dahil alam natin na siya lamang ang makapagbibigay nito sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo.